Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Isang malaking desisyon ang inilabas ng Senate Impeachment Court sa ika-8 araw ng paglilitis matapos payagan ang pagpapasubina sa mga bank at tax records ng Vice-Presidente. Magbibigay daan ito para makuha mga pinansyal na dokumentong hinihiling ng prosekusyon na inaasahang magiging susi sa pagtatalakay ng umano'y unexplained wealth. Ayon kay Presiding Officer Francis Chis Escudero, naging sapat ang nilatag na batayan ng prosekusyon. Si Patrick Gupo sa detalye. Pinabura ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House Prosecution Panel na maglabas ng sabina para sa bank records, tax records at Anti-Money Laundering Council o AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa Article 2 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth ng Vice-Presidente. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasseh Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio lawyers, and the 19 listed corporate entities is granted. Ayon kay Presiding Officer Francis Chis Escudero, sapat ang batay ng prosecution para maipakita na ang mga hinihinging dokumento ay may prima facie relevance at materiality sa kasong kinaharap ng Vice-Presidente. Pinayagan din ng Korte ang pagsusuri sa records mula 2007 hanggang 2021 bilang financial baseline lang at hindi para magdagdag ng panibagong impeachable offense. Nilinaw rin ng Korte na ang sabina ay sasaklaw lang sa peso-dominated accounts na may kaugnayan sa Article 2. Pinuburan din ng Impeachment Court ang sabina para sa AMLAC records ni Duterte, Carpio lawyers at ng 19 na corporate entities. Ibinasura naman ang kahilingan kaugnay ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil sa kakulangan ng prima facie relevance. The request insofar as it seeks records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. Matapos ang desisyon, ikinutuwa ng House Prosecution Panel ang naging ruling ng Impeachment Court. As we've seen, we're pleased that the impeachment court, through the presiding officer, granted our twin motions for issuance of subpoena for the submission of the BIR documents, AMLAC records, and the bank records of the Vice President and her husband and their financial interest. So ito ay tagumpay ng katotohanan, tagumpay ito ng pananagutan. At hindi lang ito tagumpay, ang usapin dito hindi tagumpay ng prosecution o tagumpay ng defense, tagumpay din ito ng impeachment court. Irerespeto naman ng defense team ang naging ruling o desisyon ng impeachment court. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, na ilatag na nila ang kanilang posisyon sa usapin. Pag-uusapan pa ng kanilang panig kung maghahain sila ng motion for reconsideration sa naturang desisyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Patrick Gupo ng D1 1206 para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.